Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ba ay madaling maniwala? Sa ating pong mabuting balita ngayon, ipinakita ng isang opisyal ang kanyang pagnanais na gumaling ang kanyang anak. At syempre dahil uso po dito yung tinatawag po na mga pagpasa-pasa ng mga kwento at mga tinatawag nating mga mensahe, nalaman niya ang tungkol sa pagdating ni Jesus at nakikiusap siya na pumunta sa kanilang tahanan. At sa tagpong ito po ay may naisa ng pagnilayan sa mabuting balita na ito. Una, yung tanong na bakit nais pa na papuntahin itong opisyal ng pamahalaan si Jesus sa bahay niya. Samantalang nabalitaan naman niya na itong Panginoong Jesus na ito ay may kapangyarihan magpagaling. At ikalawa, sa tingin ba natin ang tao po kaagad ay madaling maniwala? Lalo na doon sa mga tinatawag natin mga signs at yung mga kababalaghan. Una po, napag-alaman ng opisyal ng hari o ng pamahalaan na dadating ang Panginoong Jesus sa Galilea. At dahil po doon ay humingi po siya ng pabor sa kanya upang gawin ang pagpapagaling. Lalo na gusto niya, dalhin siya sa bahay para gumaling ang kanyang anak. At sa ganito pong pangyayari, kung ating pong nanamnamin yung ating mabuting balita, tila bagang ito pong opisyal na ito ay mayroong tinatawag na hindi gaano siya nananalig sa Panginoon. Parang mayroon pa siyang konting pagdududa pa. Kasi may demand siya, halika na po. Baka po ang aking pong anak ay mamatay. Parang wala lang, parang alika po, parang ordinaryo lang, di ba? Di ba po halimbawa na lang sa atin, meron din po tayong mga ganitong karanasan Siguro ito halimbawa na lang. Yung iba po sa atin lumalapit po sa pari. At ano po yung hinihingi po nila minsan? Minsan po nga, di ba, ang pabor ho nila, Father, pwede po bang pabaspas po ng bahay? Father, pwede po bang pabaspas po ng sasakyan? Father, yung pong yung lapis ko po, yung ballpen ko po, pababasbas ko po para po makapasa po ako ng board exam. Na yung mga pagbabasbas na yon ay kadalasan nagiging part na ng buhay natin upang, di ba nga, mas tumibay yung isang associated na parang upang tayo ay manalig sa Panginoon, di ba? O isa pa, katulad niyan, yung mga tao po na gustong gumaling, nagpapabasbas po sila para sa kagalingan. Diba? At yung iba pa nga ho, yung tawag natin na mga gusto nilang mas maging maayos yung kanilang hanap buhay. Pero, yung sinasabi din natin na ito, merong pong tinatawag tayo na salita na sacramentalized but not evangelized. Na tila baga, ang tao, basta lang mawisikan, okay na. Na kapag kadalasan po, na yung po mga ginagamit po natin mga rosaryo o di kaya yung mga imahen, okay na. Tayo ay mapapagalingan ng Panginoon. Yun ang tinatawag nating mga tao na sadyang mas nakalin on dun sa mga tinatawag nating sacramentals, pero not evangelized. Ano yun? Yung hindi masyadong malalim yung pinag-uugatan natin mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, kapag po tayo ay nawiwisikan nga po ng holy water feeling natin protektado na po tayo. Ano po ito? Parang ginawa na po nating alcohol yung holy water. Protektado ka na. 99.9%.
protected ng germs. Ikalawa, hindi lahat ng tao sa mundo ay agad naniniwala sa ipinakitang mga tanda o kababalaghan. Malimit nating sabihin yung pamosong salitang to cease to believe. Pero kahit anong mga ebidensya na ipakita natin o nung mga taong yun, ay wala pa ring epekto sa iba. Pero ngayon, talamak na ho yung tinatawag nating, nandiyan na rin ng social media, kadalasan madali na tayong maniwala. Ipinapakita ng social media agad-agad. Ito yung picture, ito yung videos na nakikita natin, sabihin ka agad, ito ka agad yung totoo. Na hindi natin muna tinitingnan o inaalam kung saan nanggagaling yung source o yung source nung kwento na iyon. O hindi man lang natin puntahan yung taong damay doon sa pangyayari na iyon. Pero sa ating gospel, sinabi ng Panginoong Jesus at nagpahayag siya ng kanyang saloobin, ang sabi niya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda, hindi kayo maniniwala. Imbis na yung opisyal ng pamahalaan po yung naniwala, yung pong mga alipin niya ang naniwala sa ating naniwala doon sa pagpapagaling nung kanyang anak. At ipinakita nga naman po ng ating Panginoong Jesus yung kanyang effort upang tayo ay maniwala sa Kanya. Dagdag pa dito, binibigyang diin niya yung dapat po sana ay makilala natin siya sa pagkakita at yung pakikinig sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang mismo, focus sa Kanya mismong pagka-Diyos at pagkatao, na hindi dapat nakikinig sa mga sabi-sabi, bagkus magkaroon po tayo ng encounter sa Diyos. Hindi upang makilala mismo lamang siya, kundi upang sumampalataya sa Kanya. Siguro magandang kamustahin po natin yung ating pong prayer life. Baka po hindi na po tayo nakapagdarasal. Isa din pagkakataon ngayon na kamustahin po din natin ang ating sarili. Kung ako po ba'y taong sacramentalized o evangelized. Sana din kapag dumating ang mga mahal na araw po, bigyan natin ng panahon ng pagninilay sa mga ginawang pagliligtas sa atin ni Jesus. Lalo na yung mga pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Muli, inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na manalig o sumampalataya sa Kanya. Wala na tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Kaya hamon sa atin na laliman ang ating pagkilala sa Kanya at yung relasyon sa Kanya. Nang sa gayon po, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Isaias, bahagi ng ating pananampalataya ang kaligayahan ng buhay kasama ang Panginoon. Amen.